Magandang hapon mga kasalo sa salita ng Panginoon. Dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ang sabi dito ay, "Kaya nga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya." Gusto kong kunin yung bahagi dito na huwag matinag. Dito sa wikang Ingles, immovable or never be moved. Si Haring David ay inihayag niya rin ito sa Psalm chapter 30 verses 6 and 7. Ang sabi niya dito ay, "Sinabi ko sa sarili, sapagkat ako'y panatag, kailanmay hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong iningatan, tulad sa isang muog sa kabundukan. Ngunit natakot ako nang ako'y iyong iwan." Dito sa wikang Ingles, in verse 6, sabi niya dito ay, "As for me, I said, in my prosperity, I shall never be moved." Si Haring David nung panahon na payapa ang kaharian, lumalago ang ekonomiya, namamayagpag ang kanyang pagkakaroon ng tinatawag na paglago sa pinansyal at material na karangyaan at kayamanan. At dahil dito, nabanggit niya sa kanyang sarili dito sa chapter 30, katha ni David, ang awit ng pagtatalaga ng templo. Ang sabi niya ay, "As for me, I said, in my prosperity, I shall never be moved." Marami ang ganyan na dahil sila ay nakalikom ng maraming kayamanan at ari-arian, panatag na ang kanilang kalooban dahil ang alam nila, secured na sila. Pero dito na himasmasan si Haring David at bigla niyang naalala na hindi sapat ang kayamanang material at pinansyal, mga ari-arian para maisigurado mo na ikaw ay lubos na secured. Ibig sabihin, ang kayamanan at ang ari-arian, pag dumating ang unos, merong posibilidad na hindi kanya kayang itaguyod o di kaya hindi kanya kayang ingatan. Kung kaya't ang sabi niya dito na verse 7, "Ngunit natakot ako," sabi niya, "na kapag ako pala'y iwan ng Diyos, sigurado kapahamakan at sigurado ako ay babagsak." Kaya dito, kung basahin natin ang Psalm chapter 30, kailangan sabihin na dahil ako ay iniingatan at tinataguyod at tinataas ng Diyos, hindi ako matitinag. Because the Lord is upholding me, I will not be moved. So tingnan po natin dito sa verse 1, bakit sinabi na dahil siya ay itinataas ng Panginoon, itinatagoy ng Panginoon, siya ay hindi matitinag. Dahil ang sabi dito, Panginoon, sabi niya dito sa verse 1, mga kaaway ko'y, di mo hinayaang magmataas. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagtatagumpay sa kalaban at mga kaaway ni Haring David. Sabi niya, "You have defeated my enemies
At hindi lang yon, nung ako'y tumawag sa iyo, ako'y tinugon mo, at pinagaling mo ako sa aking karamdaman. Verse 2. At dito sa verse 3, ang sabi, nung dumating ang matinding unos, pagsubok at hamon, na ang aking kaluluway halos mapunta sa hukay, ngunit ako'y hinango mo, iniligtas mo ako mula sa hukay at muling binuhay. At hindi lang yon, ang sabi dito sa verse 5, may mga pagkakataon sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay gala. At dito rin sa verse 11, ang sabi, pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan, pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Because God is upholding me, I will never be moved. Not my material prosperity, not my financial riches, because ito ay hindi sapat upang kahit ako ay itaguyod at ingatan. Ngunit ang Diyos, kapag siya ang nagtaas sa akin, tunay na hindi ako matitinag. Mga kapatid ko, purihin ang Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po. Tunay nga po, Diyos, na kapag kayo ay sa amin, ang presensya ninyo, ang inyong kapangyarihan, ang siyang kumikilos, dumating man ang mamatitinding pagsubok at unos at hamon sa buhay. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Hindi kami matitinan. Tatawag kami sa inyo at kayo, hallelujah, ang magtatagumpay laban sa kaaway at laban sa aming mga kaaway. Maraming salamat po. Tatawag kami sa inyo at kami inyong tutugunin at pagagalingin maging sa aming pong makaramdaman. Maraming salamat po, Diyos. Tunay nga po na walang ibang pinakamatindi na seguridad kundi o Diyos. Hallelujah. Ang kamay niyo na nag-iingat, ang kamay niyo at kapangyarihan po ninyo na kumikilos sa aming buhay. Ang presensya po ninyo, O Diyos, at ang paglukob po ninyo sa amin, ang, O Lord God, amin pong kailangan sa araw-araw naming pamumuhay upang, O Diyos, sa mga matitinding pagsubok, ang mga ito'y aming mapagtagumpayan at masasabi namin, because you upheld us, we will never be moved. Hindi kami matitinag, O Lord, sa patuloy po ninyong pagtatag ninyo at pagtataas sa amin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless.